Nagsimula kay Chiho, isang lalaking may ordinaryong mukha at walang talagang kakaiba. Araw-araw, pare-pareho lang ang kanyang gawain. Gigising siya, bibili ng mga nakabalot na pagkain, at diretsyong pumapasok sa trabaho. Nagtatrabaho si Chiho bilang isang tagapamahala ng merienda. Ang kanyang trabaho ay mag-eksperimento sa mga pampalasa, paulit-ulit na sumusubok ng mga kombinasyon hanggang sa mahanap niya ang perpektong formula para sa isang bagong produkto. Siya ay lubos na dedikado kaya kahit sa oras ng tanghalian, mas gusto niyang magtrabaho sa halip na kumain. Ang kanyang buhay ay may mahigpit na schedule. Mayroon siyang takdang oras para sa paggising, pagligo, pagtatrabaho, at maging sa panonood ng telebisyon. Isang araw, si Chiho ay inimbitahan na lumabas sa isang mahalagang programa sa telebisyon. Ang paksa ay nakatuon sa mga merienda at ang epekto nito sa kalusugan ng tao. Gayunpaman, ilang minuto bago magsimula ang paggawa ng pelikula, nilapitan siya ng direktor na may bagong material. Ang palabas ngayon ay nangangailangan ng isang komersyal na anggulo, isang bagay na ibang-iba sa inihanda ni Chiho. Kinabukasan, lahat ng nasa kumpanya ni Chiho ay tinawag sa isang malaking pagpupulong. Ang nilalamang tinalakay niya sa telebisyon ay nagdulot ng malubhang problema. Ang kanyang pahayag na ang mga merienda na naglalaman ng MSG ay hindi malusog ay direktang sumasalungat sa patakaran ng kumpanya at nakakasira sa negosyo. Sa pagpupulong, karamihan sa mga empleyado ay nagmumungkahi na dapat tanggalin si Chiho. Gayunpaman, iba ang pananaw ng direktor ng kumpanya sa mga bagay-bagay. Ayaw niyang mawala si Chiho, na kinikilala siya bilang isang mahalagang asset na ang mga kontribusyon ay nakatulong sa tagumpay ng kumpanya. Pagkatapos ng insidente, binigyan si Chiho ng oras para magpahinga at gumaling. Sa kabila ng kanyang maayos at disiplinadong buhay, mayroon siyang isang malaking pasanin. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Seyoko ay kalalabas lang mula sa bilangguan at patuloy na umiinom ng marami at humihingi ng pera kay Chiho. Walang muwang at malambot ang puso. Binibigyan siya ni Chiho ng malaking halaga ng pera kahit alam niyang gagamitin lamang ito para sa pagsusugal. Ito ang buhay na kanyang ginagalawan ngayon. Ang kwento ay lilipat kay Yang, isang solong ina na nag-a-apply ng trabaho sa isang bangko. Ang kanyang aplikasyon ay agad tinanggihang dahil mayroon pa rin siyang mga natitirang utang sa parehong bangko. Dahil ayaw sumuko, nakahanap si Yang ng lusot sa mga kinakailangan sa pagkuha na nagpapahintulot sa mga may bahay na mag-apply. Dahil sa kanyang pagtitiyaga, siya ay natanggap sa trabaho kinabukasan. Dahil sa panibagong lakas, nagsimulang magtrabaho si Yang bilang isang debt collector. Kahit na nahaharap siya sa mga insulto at masasakit na salita, nananatili siyang masaya dahil nagpapasalamat siyang makakatrabaho muli. Sa katotohanan, ang kanyang buhay ay napakalungkot. Siya ay isang walang asawang ina na nakatira lamang kasama ang kanyang malaking anak. Ang pagpapalaki ng anak ng mag-isa ay napakahirap, na pumipilit sa kanya na mag-ipon ng pera sa halos lahat, kahit na sa mga bagay na talagang mahalaga. Bumalik kay Chiho habang nagpapahinga, binigyan siya ng kanyang amo ng isang kahon para magamit habang nagpapahinga sa bahay. Inosenteng inabot ni Chiho ang kahon ng mga halamang gamot ng kumpanya sa kanyang kapatid nang hindi tinitingnan kung ano ang nasa loob. Lumalabas na puno ng pera ang kahon. Agad na ginugol ng lalaki ang pera ng walang ingat, nakipagparty sa kanyang kasintahan at muling nagsusugal. Sa araw ding iyon, si Yang ang inatas ang maningil ng utang na lampas sa takdang panahon mula sa kapatid ni Chiho, na hindi pa nakakabayad sa loob ng ilang buwan. Casual na pag-arte, inilipat ng lalaki ang responsibilidad at hiniling kay Chiho na magbayad na lang. Mabait at inosente gaya ng dati, dumiretso si Chiho sa bangko at naghintay para sa kanyang turno. Habang naghihintay, isang lalaking nakaupo sa malapit ang nagalit at nagsimulang sumigaw ng mga kalapastanganan. Nang mapansin ng isang maliit na bata na nakaupo malapit, marahan na hiniling ni Chiho sa bata na takpan ang kanilang mga tainga habang nagbibiro tungkol sa isang bagay na hindi inaasahan. Ang nakakailang ngunit matamis na sandali ay nakakuha ng atensyon ni Yang. Nang dumating na kay Chiho, nagulat si Yang. Walang pag-aalinlangan, agad na binayaran ni Chiho ang buong utang ng kanyang kapatid. Sa kuryusidad, tiningnan ni Yang ang kanyang impormasyon at nagulat nang malaman na ang 45 taong gulang na lalaking ito ay walang asawa pa rin. Sinubukan nito na asarin siya ng may pagtataka, ngunit si Chiho ay masyadong inosente para mapansin ito. Sa halip, humingi siya ng kabayaran para sa mga bayarin sa paradahan dahil naghintay siya sa pila ng napakatagal. Habang paalis na si Chiho, tinawag siya ni Yang para bigyan siya ng token sa paradahan. Hindi sinasadyang nadulas siya sa hagdan at nanigas sandali si Chiho, habang pinapanood lamang. Nang mapagtanto ang nangyari, mabilis niya itong dinala sa ospital. Habang nasa daan, biglang nanghina si Chiho at natambarin. Isinugod ng ambulansya sila sa emergency room. Sa hospital, natuklasang mayroon lamang siyang mga maliliit na pinsala. Gayunpaman, si Chiho ay hindi maayos ang kalagayan. Natuklasan ng mga doktor na siya ay dumaranas ng malnutrisyon na dulot ng mga taon ng hindi malusog na pagkain. Masyadong umaasa sa mga merienda, chips, at junk food na may MSG. Dahil sa awa sa kanya, inanyayahan ni Yang si Chiho na kumain ng gimbab ng magkasama.
Hanga siya sa kanyang matalas na pag-unawa sa mga teorya ng pisika, bagaman nagiging awkward siya tuwing nagiging personal ang pag-uusap. Hindi maintindihan ni Yang kung bakit handang bayaran ni Chiho ang lahat ng utang ng isang kapatid na walang trabaho at adik sa pagsusugal. Para kay Chiho, gayunpaman, ang kapatid niya ang pinakamabait na tao sa mundo. Noong bata pa, lagi siyang ipinagtatanggol nito mula sa mga bully. Kaya, naniniwala si Chiho na nararapat lamang na suportahan ang kanyang kapatid. Ngayon, sa isang hindi inaasahang sandali, biglang nagpakawala si Chiho ng malakas na utot habang kumakain. Taos-puso siyang naniniwala na ang pag-utot ay nakakatulong na mailabas ang masasamang kaisipan mula sa katawan. Pagkalipas ng ilang araw, nagpatingin si Chiho sa isang doktor upang matanggap ang mga resulta ng kanyang pagsusuri sa kalusugan. Siya ay binalaan na kung magpapatuloy siya sa pagkain ng mga nakabalot na merienda, maaari siyang mamatay ng maaga. Ang babala ay lubos na sumasalungat sa kanyang trabaho bilang isang mananaliksik ng merienda na nag-iwan sa kanya na bigo habang naglalakad palayo. Habang pauwi, tinawagan ni Chiho ang kapatid upang pag-usapan ang kanyang humihinang kalusugan. Pinapanatag lamang siya ng kanyang kapatid at hinimok siyang huwag huminto sa kanyang trabaho. Nang huminto si Chiho upang bumili ng pagkain, bigla niyang naalala na si Yang na humiram ng pera sa kanya para mabayaran ang mga bayarin sa ospital. Lubos na diretso, agad niya itong tinawagan para humingi ng bayad. Tinuwanan nito ni Yang at nangakong babayaran siya ng direkta basta't sunduin niya ito pagkatapos ng trabaho. Muli, nakalimutan ni Yang na magdala ng pera at iminungkahing magluto para sa kanya. Pagdating nila sa kanyang tahanan, nag-alangan si Chiho na pumasok na nakaramdam ng pagkailang. Tinuwanan nito ni Yang na ipinapaalala sa kanya na pareho silang mahigit 40 at walang asawa, kaya walang kakaiba sa pagsasalo-salo sa pagkain. Mahusay si Yang sa pagluluto, at nang matikman ni Chiho ang pagkain, labis siyang naantig. Ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ang maayos na lutong bahay na pagkain. Naawa sa kanya, inalok ni Yang na kumain ng sabay araw-araw. Masayang pumayag si Chiho at nag-alok na turuan siyang magmaneho papasok pabalik. Pagkatapos ng hapunan, naalanganin na inalok siya ni Chiho ng pera bilang pasasalamat. Tumawa si Yang at tinawag siyang cute. Sa unang pagkakataon sa kanyang 45 taon, naramdaman ni Chiho ang pagtibok ng kanyang puso sa paraang hindi pa niya naranasan dati. Hindi nagtagal, umuwi si Jingo galing sa paaralan at nagulat na makita ang napakaraming pagkain sa bahay. Hindi nagustuhan niya ang ideya na ang kanyang ina ay may mga lalaking bisita batay sa mga nakaraang karanasan kung saan ang mga relasyon ng kanyang ina ay palaging natatapos ng masama. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, naramdaman niyang na ang lalaking ito ay maaaring iba. Sa paglipas ng mga araw, nakilala muli ni Chiho si Yang at sinimulang turuan ito kung paano magmaneho. Namimili sila ng mga damit pang kusina, nanunood ng mga pelikula ng magkasama, at gumugol ng oras sa pagbibiroan. Unti-unting nagbago ang buhay ni Chiho. Nililinis niya ang lahat ng nakabalot na pagkain sa kanyang refrigerator at pinapalitan ito ng totoong malusog na pagkain. Kung minsan, si Yang ay nakaupo napakalapit sa kanya, isang bagay na hindi pa rin nasanay si Chiho. Sa gabi, patuloy silang nag-uusap sa telepono hanggang sa kalaliman ng gabi, minsan hanggang umaga. Sa kalaunan, natapos ang bakasyon ni Chiho at siya ay bumalik sa trabaho. Ang kanyang masayang kalooban ay halata sa kanyang mga katrabaho na mabilis nag-aakalang nagsimula na siyang makipag-date sa isang tao. Isa sa kanila ay nagbiro na kung hindi niya maging gwapo, dapat ay maging nakakatawa man lang siya. Sa susunod na pagkikita, isinabuhay ni Chiho ang payong iyon sa pamamagitan ng pag-host ng isang maliit na pagsusulit. Kinabukasan, binanggit pa niya ang mga paksang pangmatanda na halos hindi niya maintindihan. Dumating ang Sabado at palihim na ipinahiwatig ni Yang na mayroon siyang libreng oras sa linggo, umaasang yayayain siya ni Chiho. Walang kamalay-malay na nagsalita si Chiho tungkol sa ibang bagay. Sa huli, si Yang ang dapat maging bida sa kanya. Noong linggo, pumunta sila sa dagat at nag-enjoy sa isang date na parang mga kabataan, kahit na si Yang ang naunang humawak sa kamay niya. Kumain sila ng magkasama, at muli, umorder si Chiho ng paborito niyang pritong manok sa halip na seafood o kahit ano pa. Sa pagtatapos ng date, tumungo sila sa isang drive-in cinema malapit sa beach. Habang nasa daan, si Chiho ay casual na nagkokomento tungkol sa murang motel sa tabi ng kalsada, na siyang dahilan kung bakit naakit si Yang sa kanya nahuhumaling sa sandaling iyon, at hinalikan siya. Habang lumalapit siya, si Chiho ay labis na kinabahan at biglang tumalon palabas ng kotse. Ang sitwasyon ay naging nakakahiya habang lamusong pababa ang kanyang pantalon, na nakakuha ng pansin ng lahat sa paligid. Nakaramdam si Yang ng labis na pagkahiya at gustong umalis, ngunit pinigilan siya ni Chiho gamit ang kanyang awkward na kumukurap na kilos. Kahit kakaiba, gumana ito at nagkasundo sila. Pagkatapos makabalik mula sa date, si Chiho ay nagulat nang biglang sumulpat ang kapatid nito at tinanong siya. Sa pagtingin pa lamang sa kalendaryo ni Chiho, agad na pagtanto na ang kanyang kapatid ay may karelasyon na. Kinabukasan, nang hindi nalalaman ni Chiho, hinarap ng kanyang kapatid si Yang.
Ipinaliwanag niya na naaksidente si Chiho sa edad na 10 na nagpabagal sa kanyang pag-unlad at naging madalas na target ng pambubuli. Naniniwala ito na nilalapitan niyang si Chiho para lamang samantalahin siya, gamit ang kanyang pera upang suportahan ang buhay nito bilang isang solong ina. Nang gabing iyon, si Yang ay labis na nabahala at nagsimulang dumistansya kay Chiho. Tumanggi pa nga itong sagutin ang kanyang mga tawag. Nang makita ang kanyang emosyonal na kalagayan, sinamantala ng kanyang supervisor ang pagkakataong lumapit sa kanya at yayain siyang lumabas para mag-inuman. Noong una, hindi napagtanto ni Yang ang kanyang mga intensyon, ngunit nang lumampas siya sa hangganan, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili lumagpas sa hangganan, ipinagtanggol niya ang sarili at iniwan siyang labis na binugbog. Nalungkot at nalilito sa biglaang paglayo ni Yang, naghintay si Chiho sa labas ng kanyang bahay. Kalaunan, nag-usap sila. Inamin ni Yang na nakakaramdam siya ng mababang loob at naniniwalang madali siyang lapitan dahil lamang sa siya ay isang solong magulang. Para kay Chiho, hindi kailanman ganoon ang pananaw niya sa kanya. Anuman ang kanyang nakaraan, isa pa rin siyang mahalagang babae para sa kanya. Dahil sa panatag ng kanyang katapatan, nagkaayos silang muli. Bigla, nagreklamo si Chiho ng pananakit ng tiyan. Nag-aalala tungkol sa kanyang kalusugan, iminungkahi ni Yang na dapat niyang isaalang-alang ang pagtigil sa kanyang trabaho. Maaaring mataas ang sweldo, ngunit ang patuloy na pagkonsumo ng maraming MSG ay unti-unting nakakasira sa kanyang katawan. Ang panloob na tunggalian na ito ay nag-iiwan kay Chiho na labis na nababagabag. Sa isang banda, ang kumpanya ay nagpapakita ng kaunting pagmamalasakit sa kanyang kalusugan. Kapag siya ay nagkasakit, sinabihan siyang kumonsulta sa doktor, at kapag gumaling na siya, inaasahang babalik agad siya sa trabaho. Mariing tinututulan ito ni Yang nag-aalala tungkol sa kanyang kapakanan at lubos na nagmamalasakit sa kanya. Nang mapansin ng mga katrabaho ni Chiho na ang dating inosente at pasibong lalaki ay biglang nagkaroon ng matibay na opinyon at nagpumilit na magbitiw, nagsimula silang maghinala ng impluwensya mula sa labas. Ang kanilang kuryosidad ay agad na nagdala sa kanila kay Yang. Ang direktor ng kumpanya, na ayaw mawala ang isang henyo tulad ni Chiho, ay nagpas siyang makialam kahit na nangangahulugan ito ng pagsabotahe sa kanilang relasyon. Hindi doon nagtatapos ang problema. Biglang kinontak muli siya ng dating kasintahan ni Yang na sinasabing gusto lang nitong tingnan ang kalagayan ng mga bata. Samantala, lalong nagalit ang kapatid nito dahil hindi na ibinibigay ni Chiho ang kalahati ng kanyang sweldo para sa pagsusugal. Dahil sa pagkadismaya, inutusan ng kapatid ang kanyang kasintahan na akitin si Chiho at hilahin siya palayo. Bilang resulta, habang papunta sila sa isang restaurant, sinundan ang sasakyan ni Chiho ng 3 kahina-hinalang sasakyan. Bigla, ang dating kasintahan ni Yang, na humahabol sa kanila, ay naaksidente at napilitang huminto. Di nagtagal, hindi inaasahang sumulpat ang direktor ng kumpanya at sumama sa kanila para sa tanghalian. Nang simulan niyang manligaw kay Yang, agad itong tumugon sa kakaibang ngunit epektibong paraan sa pamamagitan ng pagkukunwaring nagpapakawalan ng hangin na tuluyang sumisira sa mood nito. Kasabay nito, ang kasintahan ng kapatid ni Chiho na nanunood mula sa labas ay sinalubong ni Yang. Lumalabas na dati silang magkasama sa trabaho. Ang dapat sana'y isang pagtatalik ay nauwi sa isang mahirap na muling pagsasama sa iisang mesa. Ang mas nakakagulat pa, ang direktor ay naging interesado sa kalmado at tahimik na babae. Ang gabi ay nagpatuloy mula sa pag-inom sa isang bar hanggang sa karaoke hanggang gabi. Nang oras na para umuwi, muling ipinahiwatig ni Yang na walang tao sa bahay nito at siya na lang mag-isa. Inosenteng sinabi ni Chiho na gusto niyang dumaan sandali. Tinukso siya sa pamamagitan ng pagmumungkahi na dapat siyang magpalipas ng gabi. Nang marinig ito, natarante si Chiho at nagpas siyang maghanap ng merienda para pakalmayan ang sarili. Sa halip na pumunta sa isang convenience store, napunta siya sa isang batika para humingi ng gamot dahil mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nalito ang parmasyutiko noong una, ngunit agad niyang napagtanto na ang sanhi ay pag-ibig, hindi sakit, ibig sabihin ay hindi kailangan ng gamot. Habang pabalik sa bahay ni Yang, biglang sumulpat ang isang tindero ng manok at humingi ng masasakyan. Bilang pasasalamat, binigyan ng tindero si Chiho ng isang bote ng beer. Dumukot si Chiho sa kanyang pitaka para mag-alok ng bayad, ngunit natuklasan niyang hindi pala ito puno ng pera, kundi ng mga tambak ng mga kupon na nakolekta niya sa paglipas ng panahon. Kalaunan, bumalik si Chiho sa bahay ni Yang dala ang beer. Mabuti na lang at hindi siya nagalit sa kabila ng mahabang paghihintay. Nang malapit nang matuloy ang kanilang date, nakatanggap si Yang ng mapaminsalang balita. Pumanaw na ang ama ni Jingo, na dati rin niyang karelasyon. Magkasama silang tumungo sa morning house. Kasabay nito, sa wakas ay nakilala ni Jingo si Chiho sa unang pagkakataon. Dahil sa trauma sa mga lalaking dumating at umalis sa buhay ng kanyang ina, wala siyang tiwala dito. Kinwestiyon niya ang lahat tungkol sa kanilang relasyon, isa-isa niyang inilista ang bawat detalye ng may matinding pagsusuri. Di nagtagal, dumating ang kapatid na galit at agad na sinuntok si Chiho. Hindi niya matiis na makita kung gaano nakalapit si Chiho kay Yang. Sinubukan siyang protektahan, lumaban si Yang.
Pagkatapos ng insidenteng ito, sa wakas ay nangibabaw ang pagod. Nagpa siya si Yang na sumuko at hiniling kay Chiho na huwag na siyang bisitahin pa. Nawalan ng motibasyon si Chiho sa trabaho at nalulunod sa kalungkutan. Hindi rin bumuti ang kalagayan ni Yang, ginugugol niya ang kanyang mga gabi sa pag-inom at pakiramdam na wala siyang maisip. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, muling bumisita si Chiho sa batika, nagrereklamo na naninigas ang kanyang dibdib na parang malapit na siyang bumagsak. Sa pagkakataong ito, ipinahiwatig ng parmasyutiko na alam na ni Chiho ang kailangan niyang gawin. Dahil sa realisasyong iyon, pumunta si Chiho sa bahay ni Yang. Sa malapit, makikita ang isang kapitbahay na maayos ang pananamit, naghahandang mag-propose sa kanyang kasintahan. Kumakanta habang ginagawa ito. Kasabay nito, dumating si Yang at nakita si Chiho na nakaupo roon na mukhang talunan. Dahil sa panghihinayang, pinag-isipan ni Chiho kung gaano siya walang kamalay-malay. Sa wakas ay nakapag-ipon siya ng lakas ng loob na ipahayag ang kanyang nararamdaman at akuan ang responsibilidad para sa kanyang pag-ibig. Ang kanilang pagiging malapit ay natabunan ng batang magkasintahan sa tabi at ang init sa pagitan nila ay naramdaman ng lahat ng nasa malapit. Kinabukasan, umuwi si Chiho at nabigla nang makitang galit na naghihintay si Siyako. Sa pagkakataong ito, hindi umatras si Chiho. Tumanggi siyang tanggapin ang paratang na nilapitan lang siya ni Yang para sa pera. Dahil sa labis na emosyon, isiniwalat ni Chiho na ang taong matagal nang umuubos ng kanyang pera ay si Siyoko mismo. Ang kwento ay napalitan ng isang flashback. Ang magkapatid ay pinalaki ng magkaibang ina. Gayunpaman, walang ipinakitang pagkakaiba ang ina ni Chiho sa kanyang pagmamahal. Minahal at tinanggap niya si Siyako bilang kanyang tunay na anak. Gayunpaman, isang araw, muling lumitaw ang biolohikal na ina ni Siyako na humihingi lamang ng pera. Labis na nalungkot si Siyako at kalaunan ay piniling mamuhay sa mga lansangan. Matapos mawala si Sikho ng matagal, lumabas si Chiho at ang kanyang ina upang hanapin siya. Sa kasamaang palad, nabangga ng kotse ang kanyang ina at namatay. Nagtamo si Chiho ng matinding pinsala sa ulo na nagpabagal sa kanyang pag-unlad ng pag-iisip. Sa kabila nito, lumaki siyang may pambihirang katalinuhan. Tuwing binubuli si Chiho ng ibang mga bata, laging naroon si Siyoko upang ipagtanggol siya. Nakalulungkot, nang siya ay matanda na, pinili ni Siyoko ang maling landas at naging palaboy. Sa kanyang kaguluhan, nagkaroon pa siya ng mga masasamang intensyon nang makita niyang dumaan si Jingo. Ang kwento ay nagbabalik kina Chiho at Yang na ngayon ay nag-uusap ng malalim. Dahil sa kanilang masalimuot na pinagmulan ng pamilya, nagpa siya silang huwag madaliin ang kanilang relasyon patungo sa kasal. Hindi inaasahan, pagdating nila sa harap ng bahay, palihim na pumasok si Siyako at sinubukang saktan si Jingo. Mabuti na lang at alam ni Jingo kung paano ipagtanggol ang sarili at nakatakas ng hindi nasaktan. Gayunpaman, ang masaksihan ang muntik ng malagay sa panganib na anak niya ay nakakadurog ng puso ni Yang. Galit na galit din si Chiho kay Xiao dahil sa patuloy na pagpapabigat sa buhay nito. Kinabukasan, gumawa si Chiho ng isang malaking desisyon at opisyal na nagbitiw sa kanyang trabaho. Muling nahuhulog ang kanyang mga araw sa mga hindi malusog na gawi. Hindi kumakain ng maayos, nagpupuyat, at umiinom. Madalas siyang lumalabas at nagjo-jogging ng madaling araw para ilabas ang kanyang kalungkutan, minsan ay nagpapatuloy hanggang gabi. Isang araw, habang nawawala sa pag-iisip, hindi inaasahang nakita siya ni Yang. Nagpalitan sila ng maiikling update, at mula pa lang sa kanilang mga mata, malinaw na mahal pa rin nila ang isa't isa. Gayunpaman, ang mga ugnayan ng pamilya na hindi nila maaaring talikuran ay namamagitan sa kanila na nagpapahirap sa lahat. Isang gabi, hindi inaasahang nakatagpo ni Chiho ang isang dating kasamahan na nag-alok sa kanya ng isang papel sa isang live na programa sa telebisyon na tinatalakay ang mga pagkaing pangmeryenda at ang epekto nito sa kalusugan. Nakatakdang ipalabas ng live ang palabas, ngunit inaasahan pa ring susundin ni Chiho ang inihandang script ng direktor. 10 minuto bago magsimula ang broadcast, biglang tinawagan ng direktor si Chiho at sinabihan itong magsalita ng tapat at maging siya mismo. Para mas lalong mapuko ang kanyang damdamin, casual na idinagdag ng direktor na maaaring aalis ng bansa si Yang. Pagkatapos tapusin ang tawag, tuluyang nabalisa si Chiho. Lumilipad ang kanyang mga iniisip at nahihirapan siyang mag-focus sa talakayan. Sa halip na isulong ang mga meryenda bilang malusog, gaya ng plano, nagsalita siya ng tapat. Ipinaliwanag niya na ang pagkain ng mga meryenda ay dapat laging may limitasyon. Ang pagkain ng mga ito paminsan-minsan ay ayos lang, ngunit ang labis na pagkonsumo ay maaaring humantong sa malubhang kakulangan sa nutrisyon. Sa live na broadcast, hayagang ipinahayag din ni Chiho ang kanyang tunay na nararamdaman para kay Yang. Habang nanonood mula sa bahay, labis na nagsisisi si Siyoko dahil sa pagiging hadlang niya sa buhay ng kanyang kapatid. Tahimik, pumunta siya kay Jingo at humingi ng tawad sa lahat ng kanyang nagawa. Sa pagkakataong ito, taos-puso niyang hiniling ang basbas nito para sa relasyon ng kanyang ina kay Chiho. Nang gabing iyon, pagka-uwi, humingi si Jingo ng ilang prutas na hihiwain. Pagpasok ni Yang sa silid, napansin niya ang isang laptop na nagre-replay ng taos-pusong pag-amin ni Chiho.
Dahil sa labis na pagkaantig, nagmamadali siyang lumabas ng mabilis. Sa isang hindi inaasahang sandali sa kalsada, aksidenteng nabangga ni Yang ang isang kotse at napagtanto lamang na nasa loob si Chiho. Sa isang eksenang puno ng emosyon, tumakbo siya papunta sa kanya at niyakap ito. At nagpa siya ang dalawa na magsama muli. Marahil totoo na ang pag-ibig ng isang lalaki ay maaaring ilaan ng buo sa isang babae lamang.